medyo tricky yung ating pag-element sa araw na ito. So bakit ito? Sapagkat tayo ngayon ay tumutukoy na doon patuloy yung ating Evangelyo ay tumutukoy sa pagkakaisa ng Ama at ni Jesus. Na yung kanyang sinasabi ay pasabi ng Ama at iisa ang sinasabi niya at ang pinagsasabi ni Yahweh. So, ibig sabihin, kung tutusin, hindi na bago. Kaya naman, kasi nagkakaroon ng kulay, kasi akala nila, magkaiba yung sinasabi ni Jesus at ang sinasabi ni Yahweh. Pero yun ang maliwanag, liwanag sa panahon pa rin tayo ng pagkabuhay, paalala sa ating liwanag ng Kristo. Hindi kaliliman, yung maliwanag para hindi manatili sa kaliliman ang tao. Makita yung liwanag. Kaya ipanalangin natin sapagkat marami ang taong nananatili sa kaliliman. Pero ano yung sinasabi ng ito? Kasi sabi ng Jesus natin, kung mapakinggan niyo naman ang aking mga salita, hindi niya ako marunito, hindi niya hahagulan. Ibig sabihin, hindi pa niya hahagulan ang mga hindi tumutugon sa kanyang panawagan. Kung hindi ito pa rin ang mga narinig nila kay Jesus. Sapagkat naparito kung hindi pa matulad ang sanlibutan, kung hindi pa iligtas. So, mahali yung kaya ako sinasabi niya sa itong mga bagay dito, hindi para ibigin tayo. Ngunit sinasabi niya Jesus ito, para makawala tayo sa kaliliman, makita natin yung liwanag na doon ng kanyang pagliligtas. Hindi yung para tayo ay manatili sa kalulus-lulus na panatayuan. Nais na Jesus na magkamit tayo ng kaligtasan. Hindi ng kanyang intensyon. Pero kung ang Diyos na hindi na ba niya mahantulan, hindi lang intensyon. Hindi lang intensyon. At ayaw ang pagdang. Kasi may mga ganyan na kaya pinapos ko isang agenda kasi gusto nila magbigay ng hapon. Pinapos ko ito na Jesus. Bakit? Kasi ang ulo niya ng kaligtasan. Kasi huwag natin kalimutan na gawa ng pagkakasala na natin ng mga magulang. Tayo yun nalubog sa kaliliman. Kaya kung nakikilala natin yung pahalan ng Jesus, may ahon tayo sa ating pagkatulog sa kasalanan. Ang dulot ng paglilitas, hindi niya intensyon na dahil may napahamak, kumahali na yun, magkamit tayo ng kaligtasan. So, yung hindi natin makita ang idea pagliligtas ng Diyos. Pero ang sandaw na ng Lumisa, hindi kagad natin makita. Kasi kung minsan sabi ng namin, ay tayo ay namumulakan. Lalong-lalo na ako kapag tayo ay may mga biases. Mga tawagin namin ay mga linis. Pero yun ang pinaalala ng Jesus. Pero kung ang tanong ay hayugan ko tayo, anong sabi niya Jesus? May ahapon sa sino mang magtatampi sa akin. Ibig sabihin ko sino mang hindi tumanggap kay Jesus ay hagulan. Ang hindi man tumanggap sa aking mga salita, ang salita ay pinapahayag ko ang hahabol sa kanya. Kasi yun ang katinuanan.
sapagkat sabi ni Jesus, muli ka rin, parang yung istorya, kung maalala ninyo, yung istorya niya sa Susan, yung gamo-gamo, yung ilaw. Anong sabi, nag-uusap yung magnanay na gamo-gamo. Huwag kang pupunta dyan sa ilaw. Sapagkat mamamatay ka. Sige naman, ilaw. Very attractive. Yun ang ilaw na nakamamatay. Nakamamatay yun sa gamo-gamo. So hindi siya namatay. Kapag sinabi ng nanay, ay, yun ay sundi ng kandila. Kaya sigurado mamamatay ka o sundi ng kasalanan. Ang isa naman ay yung electric. May bago yan. Hindi ka mamamatay yan. Kaya yun ang ibig sabihin ni Jesus. Sapagkat hindi ako nagsalita sa kanang sarili ko naman, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos. Kasi yun ang tinatawag natin normal course. Kasi tawag na natin si Jesus ng daan ng katotohanan at ang buhay. Ito yung ipinawalan niya. Hindi lamang sapagkat sinabi ni Jesus, kaya sinasabi ni Jesus ito, sapagkat ito yung katotohanan. Kaya yung katotohanan at ang sinabi ni Jesus ay isa, at yung sinabi ni Jesus at ang sinasabi ng Ama ay isa. Kaya mahal yung kaya napakahalaga na tayo lahat ay naghahanap kung ano yung liwanag, kung ano yung katotohanan. Sana hindi tayo madala ng ating mga kung tawagin natin beliefs and biases. Di sana hindi tayo ma-apektuhan ng ating emotional attachment. Bahagi yun. Kung minsan, kaya ako tayo lamang ay tumawag din. Hindi sapagkat hindi ito totoo. Ngunit dahil tumatanggi natin, galit tayo. Bahagi yun. At kung minsan may mga kapwa, ang lapit-lapit sa'yo, kahit mali ang ginagawa mo. Bakit? Ang hinahanap mo ay emotional attachment. Hindi kumalin yung liwanag. Kumalin yung katotohanan. Kaya, bahagi mo na dapat po, mag-away tayo. Kasi kung hindi tayo mag-away, malaki yung epekto sa ating pagkilos sa tingin nito. At huwag mo kayo ng pangalaw, yung elemento ng panalangin natin. Panalangin natin na hanapin natin ang katotohanan na dulot ng ating Panginoon Jesus. At sigurado mali, yun ang magtutulong sa ating kaligtasan. Hindi tayo maliligaw. Kaya nga, yung tema natin ngayon sa panahon ng muling pagkabuhay, yung inaawin natin, bagaman hindi naman ako magaling umawi. Yung kaya yun ang nais ko bigyan natin itong panahon ngayon ng muling pagkabuhay. Kasi yun naman yung makikita natin. At tunay tayo makapagpasalamat sa Diyos. Sapagkat itong pananampalataya natin, hindi nagtuturo na makita natin ang katotohanan. At hindi tayo tinutulungan na sumaliksik sa katotohanan. Then, baka may mali sa ating pananampalataya o
sa pag-practice natin ng ating pananampalataya. Kasi hindi nila ang plano ng Diyos sa atin. May maliwanag na pinahalo na sa atin. Ang dulo niya ay diwala.